Ang katapatan mo'y di nauubos kailanman. Tapat ka, di Diyos, kailanman. Sa ulan man o sa araw, pag-ibig mo hindi kumukupas sa sugat ng puso. Ikaw ang lunas, tunay kang tapat, o Diyos. Napakagandang awitin. Ng luha, ikaw ang liwanag. Kapag pinakikinggan mo yung ganitong music, Ikaw ang gabay. lalo-lalo na Karapat dapat ikaw ay naglilingkod kay Lord, buhos mo kakaibang nararamdaman sa puso natin yung sapat. parang meron siyang galak. Kung nagkukulang, ikaw ay sapat at dapat. Minsan, Ka tinatanong din natin ang ating sarili, kailanman. para kang merong kakaibang nararamdaman. Sa awiting ito'y nauugnay ang aking ibabahagi na mensahe. Ito'y nangyari sa tunay na buhay. Itatago natin siya sa pangalang na hindi ko na kailangan banggitin ang kanyang pangalan. At ito'y ibabahagi ko ngayon pagkatapos ng awiting ito. Pakinggan niyo pong mabuti yung music. Pansamantala po natin pinuputol ang awiting ito na ibinahagi ko sa inyo, sa lahat ng makakarinig. Meron po akong babasahing istorya na naglahad sa akin at siya kong isinulat habang nagkukwento siya. Ang sabi niya, taong 2025, ang mga bagay na pinagdaanan niya at naranasan niya na hindi naman daw dati niyang nararanasan sa buhay. Bakit? Sa tanong niya, bakit habang lumalapit ako at papalapit sa ating Diyos, ay tila pabigat ng pabigat ang buhay? Itong mga nakaraang buwan, January, February, March, April, hanggang sa mga sumusunod. After ng graduation, ay nakaranas ako ng masyadong hirap dahil kumisa nakagagawa pa ako ng paraan para lang ako'y mabuhay, para may pagpatuloy ko ang aking gawain sa Diyos. Muli akong nagtrabaho, naghanap buhay.
Namili ako ng mga dapat kong paninda at iba pang mga iba't ibang klase ng paninda. Lumipas ang ilang linggo, hindi tumagal dahil lagi po akong nalulugi. Kaya ang ginawa ko, hininto ko. Hininto ko na lang. Kasi hindi naman ako bumibente. At yung mga laman ng tindahan at istanteng binili ko'y binenta ko rin. Minsan nagtanong ako sa ating Diyos. Ang sabi ko, Ama, naway pagpalain mo naman po yung hanap buhay na gagawin ko para masustain yung mga pangangailangan sa araw-araw. Yung bang makapagtabi ko, makapag-ipon para man lamang sa mga need ko na binabayaran sa buwan-buwan. Hindi nangyari ang sinabi ko na ako'y makapagtabi ng 300. Muli kong binuksan at muli ko kong nagbukas at nagtinda. Kung magbukas ako ay alas 11 ng umaga o alas 12, hindi ko malubos isipin, bulong ng bulong ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hapon na po, wala pa po akong benta. Huwag mo naman akong siruhin. Padalan mo naman po ako ng mamimili para sa gayon maubos naman po yung paninda ko. Malapit na alas 8, ako'y malapit na rin magsarado. Wala talaga akong naging benta. Tanong ko, kung sa inyo nangyari ito, anong una mong maiisip at sasagi sa isip mo? Ako, tatanungin mo, aaminin ko, sinabi ko lang sa sarili ko, Ama, pinahihintulutan mo ito sa akin, hindi lingid sa inyo. Hindi ako nakabenta ng maayos para ako ay makapagtabi ng mga pang-araw-araw. Tanong ko, ayaw na po ba ninyo kung maghanap buhay? Bakit ganito po ang nangyayari? Hanggang isang araw, umiiyak na lang ako sa kanya. Tuluyan ng sinarado ko ang hanap buhay. Maraming ganyan na nangyayari kapag tayo nagninegosyo, naghahanap buhay, nagtatrabaho. Minsan hindi natin inaasahan ang mangyayari.
Sabihin natin matumal, walang tao, walang benta. Pero yun hindi lingid sa Diyos. Yun ay mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos. Dahil meron siyang layunin. Hindi lang natin alam kung ano yung layunin niya. Kung ano yung ibig niyang pakahulugan. Pero kung mahina ang ating pananampalataya, mababaw ang ating pananalig at pagtitiwala, marami tayong masasambit na hindi maganda. Number 1 ay reklamo ka ng reklamo. Hindi lang magrereklamo, mag-iinit ang ulo. Hindi lang mag-iinit ang ulo, pati yung ibang madadamay pa. Yan ang kadalasan ng mukha ng mga taong tindera na pagka yan ang nararanasan. Meron po akong babasahin na mensahe na pinamagatan kong ang Diyos ay nasa likod ng mga araw na walang benta. Bahagi ito ng aking ikinuwento. Ang tunay na buhay, tunay na pagsubok, tunay na Diyos. Number 1, ang mga araw na walang sagot, araw na walang benta, letter A, araw ng takot at pag-aalala. B, simula umaga hanggang hapon wala kayong benta. C, nagbubukas kayo ng tindahan pero walang dumarating. D, naisip ninyong, Lord, padala niyo po ako ng kakainin. Huwag niyo naman po akong hayaang masira. Ang sabi sa aklat ng Psalm, chapter 56, verse 3, sa araw ng aking pagtakot, ako'y sa iyo'y magtitiwala. Number 2, habang palapit ang pagsasara, palapit ang pagkalugi, mula sa 11 a.m. hanggang 8 p.m. wala pa ring benta. Dumating ang alas 8, oras ng pagsasara, wala talaga kayong benta. Sabi sa aklat ng Habakuk chapter 3 verse 17 and 18. Bagamat hindi namumulaklak ang puno ng igos, gayon man magagalak ako sa Panginoon. Number 3, tunog na umaalingaw sa puso. A, Ama, bakit ninyo hinayaan ito? Paano po ako makapagtatabi para sa pang-araw-araw? Ayaw na po ba ninyo akong maghanap buhay? Ito ang tanong ng isang anak na sugatan, ngunit tapat pa rin sa Diyos. Sabi sa Bible verse ng Psalm chapter 13 verse 1, Panginoon, hanggang kailan?
Hanggang kailan natin makakayanan? Hanggang kailan natin mapagtatagumpayan? Hanggang kailan natin titimpiin? Hanggang kailan natin pagtitiisan ang lahat? Number 4, pagtulo ng luha at pagsuko. A. Umabot sa puntong napaiyak na lang kayo. C. B. Sinara ninyo ang tindahan dahil hindi na kaya ng puso at bulsa. Minsan sa ating sarili na napapabuntong hininga tayo pag hindi tayo nagbebenta, pag wala tayong benta at wala tayong ipamimili. Minsan nabubugnot na, nagiinit na ang ulo, kung ano-ano na yung sinasabi, nagrereklamo na. Sabi sa Bible verse, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso. Psalm chapter 34 verse 18. Pangalawa sa numeral number, ang tao ng matinding pagsubok, part 2, year 2025. Habang lumalapit ka sa Diyos, parang lalo pang bumibigat ang buhay. A. Mula Enero hanggang Abril, sunod-sunod ang pagsubok. B. Pagkatapos ng graduation, hindi pa rin gumaan ang sitwasyon. Sabi sa Bible verse ng 1 Peter verse 4 and 12, huwag kang magtaka sa mabibigat na pagsubok na para bang may kakaibang nangyayari sa iyo. Lahat tayo ay daraan sa mga pagsubok. Una-una lang, mapalad ang dumanas ng mga pagsubok at ito'y nalampasan, may gantimpala kang matatanggap sa langit na tinatawag nating big blessing. Number 2, muling pagtayo, muling pagsubok. A. Binuksan ninyo ulit ang tindahan. May grocery na, may pagkain na, at iba't iba pang mga paninda. B. Ay C. Pero kahit nasa istante, ang mga paninda mo'y sinisafety mo na, napeperwisyo pa rin ng mga hindi natin mapigilan. Katulad nun, pagkapagkain, andun, ningangat-ngat ng daga, kinakain ng daga. Kung ang Panginoon ang hindi nagbabantay, walang kabuluhan ang pagbabantay ng tao. Sabi sa Psalm 127 verse 1. Number 3, pagkalugi at sa pilitang pagsasara muli. Ilang linggo lang, hindi tumagal ang negosyo. Lagi kayong nalulugi, kaya isinara ninyo ulit at ibinenta ang natitirang laman ng tindahan. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 3.
May panahon ng pagbuo at may panahon ng pagbuwag. Number 4, paghahugulgol sa Diyos at malalim na panalangin. Lumuhod kayo sa Ama. Panginoon, pagpalain ninyo po ang aking hanap buhay. Tulungan niyo po ako na makaipon sa araw-araw para may pambayad naman ako sa aking mga dapat na bayaran. Sabi sa aklat ng Psalm chapter 34 verse 6, sa kahirapan nila sila ay tumatawag at ang Panginoon ay nakinig. Number 3 sa numeral number. Ang mensahe ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng inyong karanasan. Ang Diyos minsan tinatanggal ang mga bagay upang ituwid ang landas. Hindi po siya kumukuha para pahirapan ka, kundi para ihanda ka sa mas malaking pagpapala. Alam mo, nung mabasa ko ito, hindi po siya kumukuha para pahirapan ka, kundi para ihanda ka sa mas malaking pagpapala. Ibig sabihin, hindi papayag ang Diyos sa mga bagay na naranasan mo, sa mga bagay na pagsubok ng iyong naranasan. Hindi sa papayag na wala siyang ibabalik ng magsigit pa roon. Kaya inihahanda tayo sa mga malalaking pagpapala. Kasi pag dumating yung pagpapalang yung malaking yon, baka tayo ay mapawalay sa Kanya, o miwalay sa Kanya, o mapalayo sa Kanya. Sabi sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11, ang kanyang mga plano ay para sa ikabubuti, hindi para sa kasamaan. Pangalawa, ang pagsubok ay hindi parusa. Ito ay paghuhubog. Hinuhubog ng Diyos ang iyong puso, pananampalataya at karakter. Ang pagsubok ng iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. James chapter 1 verse 2 and 4. Number 3, kapag wala ka ng kayang gawin, doong gumagawa ang Diyos. Wawa, kapag wala ka ng magagawa o kayang gawin, doon gumagana ang kapangyarihan ng ating Diyos. Nang sinara mo na ang tindahan, nang umiyak ka, doon nagsimula ang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay malakas sa mga mahihina. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. Number 4, numeral number, conclusion. Ang Diyos na hindi nabibigo kahit tayo ay bumibigo. Big message. Hindi niya hinahayaan kang malugi para tapusin ka. Hinahayaan niya ito para ihanda ka. Thank you, Lord. Sa mga nakararanas nito, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi may nakalaan. Call to action.
Patuloy na manalig kahit walang benta. Patuloy na magtiwala kahit walang nakikita. Dito po natatapos ang ating mensahe. At mag-uusal lang po ako ng kapirasong panalangin. Amang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mensahe na ibinigay mo at aking binasa at nakapagbigay ng linaw at kagaanan at lakas ng loob. Muli mong binigyan ng pag-asa ang aming mga isipan at puso na isang pinanghihinaan. Tulungan mo kami, Panginoon, kapag nararanasan namin ang mga bagay na ito. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang tanging lang makakatulong sa amin. Tulungan mo po kami na kung daraan kami sa mga matitinding pagsubok, magpadala po kayo ng kalakasan. Lalo-lalo na po ang kagalakan sa puso nang hindi kami maapektuhan ng mga problema at mga pagsubok sa buhay. Salamat, Ama. Salamat sa presensya, salamat sa katatagan na ibinibigay mo. Salamat sa patnubay at gabay mo po sa mga taong nagtutuloy, naniniwala at nananalig sa iyo. Kumakapit kami sa iyo, Ama. Walang pag-aalinlangan. Kami lumuluhod na may kasamang pasasalamat. Bagkus kami lumuluha, pero alam namin na ramdam mo ang bigat na aming nararamdaman. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang mga krus na aming pinapasan. Ikaw lamang po at wala nang iba ang makakatulong sa aming mga pinagdadaanan. Maraming salamat, Ama. Salamat po sa biyaya at pagpapala na ibinibigay mo po sa amin. Salamat po sa kalakasan ng katawan na pinagkakaloob mo. Salamat po sa pag-iingat mo po na hindi mo hinahayaan at pinahintulutan na kami magkasakit. Salamat sa kagalakan sa aming puso na siyang lumalaban sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Maraming salamat, Ama. Ibinabalik namin sa iyo, Ama, ang buong pusong papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain tayo ng Diyos. Naway dumating na ang paghahari ng Diyos sa bawat puso ng kanyang mga anak. God bless you.